All right, so recording has started, and greeting everyone. Good evening, no, to this class. To the Dun din sa mga viewers, no. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, hindi naka yung YouTube naging YouTube video nag-invite ng YouTube follower. Anyway, so let's continue our discussion. This is a continuation of the discussion on the different other theories, no, involved in cultural a popular culture or understanding popular culture. So, yung mga susunod na mga theory, it's either communication theory or cultural theories na ginagamit para mas maintindihan para mas maintindihan natin yung kultura, no, ng mga tao, yung mga kilos at ginagawa ng mga tao sa lipunan natin. So, we are at the 11th. So, the 11th theory is from Karl Marx, the commodity fetishism. And yung commodity fetishism, sa pangalan nito, no, parang gusto natin mag-commodify, no? Ang mga tao daw sa lipunan ay gustong-gusto yung pagko-commodify, pagkonsumo, no? At sabi niya, yung concept ni Karl Marx ng commodity fetishism says that people view commodities, the products, yung mga produkto, mga bagay, mga consumable, mga pagkain, bagay, ayan, these products as having inherent value. Sinasabi ni Karl Marx, meron daw siyang minana. Yung mga bagay ay may mga minanang value, okay, inherent value, rather than recognizing the labor behind them. Kung naalala niyo yung topic natin regarding aura, 'di ba? Anything created, any art form created, uh, it has some uniqueness, and this uniqueness is considered to be aura, no? Considered to be aura, and yung aura na yun, yung inherent value. Yung society nagtalaga siya ng halaga, no, dun sa mga bagay. Okay? So, parang sinabi natin na if you want to look like rich, kaya gusto mo magmukhang mayaman, you have to purchase or to have, no? Kailangan meron kang pagmamay-ari ng mga ganong bagay para sabi kang mayaman, no? Doon pumapasok yung inherent value. Yung mga bagay na yon, kailangan pagmamay-ari mo siya para masabi mong ito yung level mo. No? Naiintindihan niyo ako? Ayan. So, as having inherent value. And we no longer recognize the labor behind it, yung hirap. Halimbawa, yung product na yung product na bag, halimbawa. Let's say we go to the branded goods like Louis Vuitton, na Louis Vuitton na bag. Meron kang Louis Vuitton, meron kang JanSport, no? Meron kang Louis Vuitton na bag, meron kang JanSport na bag. The society have provided a certain inherent value doon sa Louis Vuitton. Na kapag meron ka ng Louis Vuitton, wow, Louis Vuitton mo, LV. Iba yung level mo, ibang status symbol meron ka. Pag JanSport naman yung bag mo, ay wow, JanSport, ito lang yung level mo. Parang gano'n, mababa lang yung level mo. 'Di ba? So that's the inherent value. But if we look at the labor behind producing those bag, pareho lang yung labor, yung hirap sa paggawa ng Louis Vuitton at sa paggawa ng JanSport. Kung titingnan mo talaga ng maigi kasi pareho lang naman bag yun eh, 'di ba? Pero nagkakaroon ng inherent value. Okay? I guess yung point. So, ano yung Philippine applications? Wait lang, bigay. Oo. Dito ikaw. So, ano yung Philippine application? No? There's obsession with branded goods. Example niya yan, no? With the Apple, 'di ba? Yung cellphone na Apple, yung mobile devices na Apple, ayan. Pareho lang naman din yung hirap tas paggawa ng mobile devices na yun at sa paggawa ng iba pang mga mobile devices, pero merong certain value na yung Apple phone na wala yung ibang mga Android phones. 'Di ba? Sino ang nagtalaga nun? Yung society. Okay?
So merong classes, yan. Yung mga elitista, yung mga makapangyarihan sa lipunan, they created those inherent value. Yan. Para magkaroon ng status symbol. Okay? Another is the focus of celebrity endorsement rather than the real value of the product. Isang produkto, halimbawa, yung produkto, Pampers, diaper, yan, Pampers. Yung Pampers, ang model niyan, anak ng isang celebrity. Yung ibang diaper, di ba? Walang endorser, hindi kilala yung endorser, yun na lang, hindi kilala endorser. 'Di ba? Mas mahal yung presyo nung mas mahal yung presyo ng Pampers na brand, pero yung value naman talaga niya pareho lang. No, yung kaya niyang gawin doon sa iba pang mga diaper, pareho lang naman. Pero bakit mas tinatangkilik ng tao yung Pampers dahil doon sa celebrity endorsement. Tandaan niyo we're talking about the usefulness, functionality ng product. Dito dapat titingnan natin kung ano yung functionality, pero ang ginagawa natin, hindi wala tayong pakialam doon. Ang tinitingnan natin yung endorser. Ay, in-endorse yan nung idol ko. 'Di ba? So, yun yung bibilihin mo. Kahit pareho lang naman talaga ng value, kahit pareho naman ng halaga na nagagawa. 'Di ba? And of course, the influencer marketing is the third example here. Yan, where people buy products. Ngayon, uso na yan. Mga produkto na, mga cellphone na nakabase doon sa kung sino yung endorser, 'di ba? Bibili ka ng Honor na cellphone. Pareho lang naman yung cellphone din ng iba, 'di ba? Kaso mas nagiging additional na weight sa pag-purchase mo ng mga product yung marketing technique na ginamit kung gumamit sila ng influencer at yung influencer na yun ay iniidolo mo, no, or naiimpluwensyahan ka. Naintindihan? Thumbs up nga kayo niya kung naintindihan niyo. Sabi, haba ng paliwanag ko, 15 minutes. Commodity fetishism pa. Anyway, so nangyayari naman talaga yan. Nangyayari uso yun sa lipunan natin, totoo yan. Yung commodity fetishism. Mahilig tayo sa kumonsumo. Ayun. So, second one is the global theory. Maganda tong global theory. Kasi ni Arjun Appadurai, yung global theory ni Arjun Appadurai, common ito doon sa because of technology, no, because of the advent of technology, nagkaroon na tayo ng globalization. Yung sinasabi natin na we no longer live in a physical world na yung Pilipinas ay Pilipinas lamang. Yung kaya mo makausap ay Pilipino lamang. Wala na tayo sa ganong age. Nasa age na tayo ng information where we can communicate with other people, 'di ba? We can talk to other people no matter where they are, 'di ba? Kung anumang oras yung sa kanila at oras sa atin, 'di ba? Hindi na division yung time zones sa atin because you can talk to somebody wherever he or she is as long as merong internet. So nagkaroon ng globalization. Ibig sabihin lahat labo-labo na, sama-sama na nasa isang globo na lang tayo, nasa isang mundo na lang tayo. And we can talk to each other kahit wala lang hadlang masyado. Okay? So sinasabi ngayon ni Arjun Appadurai na because of the globalization, because of yung sobrang freedom to communicate, to interact with other people, yung cultural flow o yung pagdaloy ng kultura, pagbabago, pagdagdag, pagbawas, pagpapalit, no, ng mga bahagi ng kultura ng isang tao, the cultural flow, no, happens across borders. Kahit saan ka, wala nang hadlang, wala nang hindrances, no, sa pag-unlad ng kultura natin, 'di ba? Dati kapag Pilipino ka, yung napapanood mo tanging mga content lang sa Pilipinas. Kung ikaw ay Pilipino, ang mga napapakinggan mo, mga radyo lang, 'di ba? Or nakakausap mo mga Pilipino lang din kasi nasa tayo, archipelagic na land area, 'di ba? Ngayon hindi na ganoon. Sinasabi niya na yung cultural flow, yung pagsasalin, pagpapalit, pag-iimpluwensyahan,
no, at pag-unlad ng kultura ng tao ngayon ay nangyayari sa 5 na scapes, no, na landscapes. Okay? 5 pamamaraan. Okay? Ulitin natin, no? Sinasabi ni Arjun Apaduray na yung pag-unlad ng kultura ay nangyayari na sa 5 escapes o lugar or pamamaraan. Number 1 is the ethno-escapes. Siyempre, mas madali nang mag-migrate ngayon. Physically, pwede kang pumunta sa isang lugar, 'di ba? Doon ka manirahan. Mas madali na ngayon compare dati, 'di ba? Dati gusto mong manirahan sa ibang lugar, maging kang alipin. Ibenta ka ng ano, 'di ba? Maging alipin ka, maging slaves ka. Ngayon hindi na ganoon. Pwede kang palit-palit, pwede kang magpunta kung saan mo gustuhin. So that's ethnoscapes, no, through migration and diaspora. So, nakikipagsapalaran ka dun sa ibang lupa. Yan, your culture can be changed, your culture can develop by migration. Naintindihan nyo? Another is the technoscape. Kahit hindi ka physical na umalis sa lugar na pinaninirahan mo, no? Because of the global technological spread, pwede ka pa ring magbago yung iyong kultura. Yung paniniwala mo, yung mga tradisyon mo, yung mga kaisipan mo, pwedeng umunlad pa rin basta konektado ka or connected ka sa global technology spread. Okay? And then, pangatlo is the financescapes. You can pwede kang magbago, no? Pwedeng umunlad yung kultura mo because of trading, 'di ba? Paano ka nakikipag-trade doon? Doon pumapasok yung iba't ibang pamamaraan ng pakikipag-trade o pakikipagkalakalan. Ano bang yung kinakalakal or ano ba yung iyong ipinampapalit or yung hinahanap mong kapalit? 'Di ba? So, yung iba sa atin, yan, pera, financial, trading, produkto o kaya pera sa pera, produkto sa produkto, yung mga ganun. No? So, sa pakikipag usap mo sa mga tao because of the trading, maaari pa rin mag-improve or mag-develop yung iyong culture. Naintindihan? No? That's the financescapes. Siyempre, kapag may nakausap ka ibang tao, nakipagpalitan ka ng produkto, di ba? Aminin na natin, naapektuhan or nadadagdagan yung ating kultura, yung ating paniniwala, kasabay ng pagpapalit ng pera o ng produkto, nadadagdag yung paniniwala, tradisyon, no, ng ibang kultura sa atin. And of course, mediascapes. Yes. Yung mediascapes na katulad ng technoscapes, kapag hindi naman technology yung konektado ka ng technology, konektado ka through the global media, ganun din pwede ring madagdagan or mag-develop yung iyong culture. Kasi may access ka doon sa global media influences. Naintindihan nyo? Ay, mali. Idioscapes, no? Idioscapes, when you talk to other people and you discuss with them your political ideologies, ganun din, pwedeng mag-flow or mag-develop yung iyong culture. Okay? Yan. So, the examples here are the massive OFW diaspora, shaping both Philippine society and foreign culture, di ba? So, yung mga kababayan natin, they go abroad, nakipagsapalaran doon, no? Ano yung baon-baon nila? Yung kultura natin, dinadala nila yon sa ibang bansa, and when they face challenges, yun din yung ginagamit nila to solve those problems and challenges to thrive and survive pagdating sa ibang bansa. And then we have the spread of K-pop, anime, and Hollywood films. Yan, yung mediascapes. Yan, influencing us. Hindi man tayo umaalis ng bansa natin, pero dahil tayo ay nakakapanood ng mga cultural products galing sa ibang bansa, naapektuhan nila tayo. Nadadagdag yun sa ating kultura, yung kanilang kaisipan, mga paniniwala, and so on.
And last is the global digital platforms. Yan, ito ay bahagi ng Technoscapes. Siyempre, kaka-Facebook mo, kaka-YouTube mo, kaka-Netflix mo. Ayan, you are exposed to different information, to different technology, 'di ba? Socialization. So, 'yun, nag-i-improve din or nagde-develop yung iyong culture. Okay? Thumbs up nga kung naintindihan niyo ako. Malinaw naman tayo? Malinaw naman ba yung boses ko? Ayan, ayan. Thank you, no? Kapag kayo ay kayo ay nagugutom na, pwede naman kayo magsandok na ng kanin at kumain habang ako ay nagpapaliwanag, no? Hindi naman ako manghihingi. Yan, hindi rin ako mga agaw. Don't worry, okay? Yan. Yung baby ko dito lang yan. Ano lang yan, nonood lang yan. Okay? So, ayan. Ay, nood. Ito nood ko na eh. Nonood na ikaw eh. Okay, third one is the nostalgia. Nostalgia. Ayan, nostalgia theory by Fred Davis. Maganda tong nostalgia theory ni Fred Davis. Kasi ano yan eh. Ito is part of the reality of being human. No? Na as bilang human, yung mga past experiences natin, past information, and yung karanasan, no? Information and emotion, no? Yung emotion, experiences, and information, yung mga past na yon still affects us, no? Naapektuhan pa rin tayo ng ating mga nakaraan. Sabi nga nila, past is past daw. No? Totoo yun, past is past, pero we learn from the past, di ba? So, sa concept ni Fred Davis, sa nostalgia, no? Yung nostalgia daw, yung alaala, no? O yung pagre-reminisce natin, no, ng mga past experiences natin, past information that we acquired, and past emotions that we have felt. It plays big role in shaping our culture, no? Yung ating kultura, ayan, decision making, ayan. As people romanticize the past during uncertain times. Intindihan niyo 'yon? People, yung mga tao nire-romanticize or medyo may bigat pa rin sa atin yung mga past, especially during uncertain times. Tama naman 'yon kasi nga naman kapag tayo ay facing a challenge, may kinakaharap tayong problema, saan ka kukuha ng decision? Paano ka gagawa ng decision para doon sa problema na yon? Siyempre sa mga nakaraan mo. 'Di ba? Yun lang yung equip ka. Yun lang yung equip ka. You are equipped with your past experiences, informations that you have acquired from your past, and ano pa, the emotions that you have felt, yung trauma. Di ba? Yung mga trauma mo, naranasan mo dati, somewhat fuels you eh. No? To, ay, ayoko nang maulit yung naranasan ko dati. Nakakadala, hindi ko na mahayaan maulit yon. So, ganon, yung sinasabi ng nostalgia theory na yung kahit nasa present time na tayo nabubuhay, yung past natin still have impact sa atin. Naintindihan nyo? So, examples yan in the Philippine application is the popularity of the remakes and the reboots. Yan, di ba, yung mga lumang pelikula, di ba? Still parang ano pa rin tayo, nakukuha pa rin tayo, parang gusto pa natin panoorin yung mga remakes and reboots ng mga pelikula, mga content dati. Di ba? Pag ginalagyan ng reboot, ay, ano pa rin, may epekto sa'yo, parang ang ganda panoorin kasi napanood ko yan dati eh. Di ba? May bigat pa rin sa atin, sa mga audiences. Ayan. The love for 90s and early 2000s pop culture, revival of Jolina Magdangal, yung my ex lover, 'di ba? Yung ganon. 'Di ba parang ewan ko, sa inyo siguro mga kabataan, hindi sa inyo mabigat 'yon, sa amin, pero sa aming mga Jolina at Marvin at Jolina, 'di ba? 'Di ba yung kantahan, dati-rati, sabay pa na, 'di ba? Mga ganun. Sumasayaw pa, no? 'Di ba? Marvin at Jolina, parang Ocho Molina, parang gano'n, 'di ba? So, somewhat kami mga 90s, may bigat sa amin yung kasi siyempre, 'di ba? Fan kami ng ng Marvin at Jolina. So nung meron sila bagong pelikula, para sa amin 'yun. Hindi niyo ma-appreciate 'yun kasi hindi para sa inyo 'yun. Okay lang 'yun.
okay lang yun ha, walang problema doon. So, hindi nyo ma-appreciate kasi hindi nga sa inyo papatok. Wala naman kayong past experiences. And political campaign using golden age, yan, di ba sabi? Babangong muli. Bayan, babangon muli. Di ba? Unity. Yan. Kanino ba mga salita yan? Kaila ano yan? Kay Marcos yan. Siyempre kay former president na Marcos, no? Yun. Di ba? Ang inyong mga yakap, ang inyong nyak-nyak-nyak, di ba? Ang alamano, di ba? Yung mga ganon. Yan. Mga salita yan ng matandang Marcos, ginagamit ulit nung batang Marcos. Siyempre, para makuha yung loob ng mga kumain ng Nutriban. Ayan. Merong comment sa akin na masyado mong kinakalaban si Marcos. Wala namang problema. Hindi ko pa kinakalaban eh. Social commentary tawag doon. Walang problema doon. Nagko-comment ka lang naman eh. Hindi kung ayaw ni Judy, wag, di ba? Sabi nga nila, pagka-inggit, pikit. Pagka-ayaw sa information, di ba? Di takpan tenga, di ba? Pikit mata. Ganun lang yun, no? Hayaan nyo lang ako mag-express ng political side ko kasi teacher ako. No, teacher ako, tao ako, nag-iisip, 'di ba? Lahat tayo may karapatan, may kalayaan, demokratiko nga tong Pilipinas na 'to eh. Bakit nyo hahadlangan pag teacher bawal ka na mag-comment ng bawal ka na mag-comment tungkol sa politika, no? Hindi pwedeng ganoon. Teacher nga ako eh. Ay, nahulog. Lalagot ka. Ito na panoorin mo. Ayaw mo na? Wait lang. Oh, ayan. Baby pin ka, baby pin. Teka lang ah. Wala, bubu. Boo. Okay, so nostalgia yan, no? Let's move on to the next one, which is the uses and gratification theory. I don't know if I have discussed this to you, pero hindi ko naman kayo nahawak last sem sa art appreciation. Pero yung uses and gratification theory kay Blumler and Katz. Ayan. Yung UGT, ayan, parang yung US Got Talent. Parang ganoon. So yung uses and gratification theory ay sinasabi diyan na people actively choose media based on their needs. Yan. Sa madaling salita, yung UGT or the uses and gratification theory, ano man yung ginagamit mo na media, kaya mo ginagamit yun kasi that satisfies you. No? Halimbawa, sa social media, yung iba siguro sa inyo, hindi naman lahat ng platform meron kayo, di ba? Let's say, may Facebook, may Instagram, may YouTube, may Twitter, di ba? Hindi naman lahat ng social media platform active kayo doon. Tama? Di ba? Di ba? Yung iba sa inyo, Instagram lang, yung iba Facebook lang, yung iba X lang, di ba? Twitter. Ganon. Yung iba YouTube lang, YouTube, iba TikTok lang, ayaw ng Facebook. Bakit ganun tayo? No, bakit kaya ganun? Ba't nga ba meron tayong bias or favoritism doon sa mga media na ginagamit natin? Ang sagot diyan is the uses and gratification theory. Kasi yung media na yon satisfies your need, no? Kung ano yung nagpapasaya sa iyo, yun yung ginagamit mo, 'di ba? Ganun 'yun. Parang jowa lang 'yan. Parang jowa lang 'yan. Kung sino yung among sa manliligaw mo, kung sino yung nakapag-provide ng pangailangan mo, yun yung pinipili mo, 'di ba? 'Di ba? Kaya mo pinili kasi mapapakinabangan mo. Ganun 'yun. Lahat gamitan lang ang mundo. No, ginagamit ka ng jowa mo, ginagamit mo lang din ang jowa mo. 'Di ba? Ganun din yung media. So, yung media, pinapakinabangan ka by getting your information, by getting your preferences, 'di ba? Pero kaya mo binibigay yung information na 'yon kasi napapakinabangan mo rin yung media na 'yon. 'Di ba? Ganun 'yun, gamitan lang ang mundong 'to, no? Walang rito, walang totoo rito, B. Lahat dito gamitan lang, kailangan may pakinabang ka. Pag wala kang pakinabang, wala ka, tapon ka. Ganun lang 'yun. Kailangan you have something to offer, 'di ba? You have something to put in the table. Kapag wala kang maibigay sa lamesa, ay wala kang kwentang tao. 'Yun yung katotohanan, no? That's the uses and gratification theory. Ang mundo ay gamitan. #gamitan, gano'n. Pero totoo 'yun, no? Totoo 'yun. Yung media na ginagamit mo, you base that
on your needs. Kung ano nagbibigay ng pangailangan mo, yun yung ginagamit mo. So, example here is the use of teleserye for emotional catharsis. Ayan. So, kaya ka mahilig sa telenovela kasi yung telenovela nakakapagbigay sa iyo ng emotional needs mo. 'Di ba? Kailangan mo ng something na papapagventan ng emosyon mo. Oo, wait lang, bebe. 'Di ba? Yung iba sa atin bakit yung teleserye na pinapanood hindi Pilipino, Korean? Kasi mas gusto mo yung emotion na napapanood mo, nararamdaman mo doon sa mga Korean teleserye. 'Di ba mga Korean series instead na yung mga Filipino teleserye. So laging ganoon 'yun. Laging 'yun yung sagot, UGT yung sagot, bakit 'yun yung bias mo. 'Di ba? Halimbawa sa BINI, sa BINI, sa dinami-dami nila, ang trip mo si Kulit, 'di ba? Bakit si Kulit? Kasi si Kulit yung pakiramdam mo kumukumpleto sa iyo, gano'n. Yung nagbibigay ng pangailangan mo, ayun, gano'n na. Another is the appeal of blogs and reality TV for escapism. Ayan, minsan nanawa na tayo sa programming ng television, no? Yung programa na yung mga content na ginagawa ng ABS-CBN, GMA, nanawa na tayo. So anong ginagawa natin? Punta na lang tayo sa mga vlog, 'di ba? Nood na lang tayo sa social media ng mga vlog, labi. Labi, 'di ba? So pupunta na lang tayo sa mga vlog instead na dapat ay ano mo 'yun? Pwede naman tayo sa television pero hindi natin pinipili 'yun kasi nga nananawa na tayo or hindi na naibibigay yung hinahanap natin. Okay. Then the rise of political YouTubers. Ayan. So, the rise of political YouTubers and TikTok influencers providing alternative information to the mainstream media. 'Di ba? Napansin ninyo yung mga nagko-comment, nagso-social commentary sa natin, sa political issues natin sa Pilipinas. 'Di ba yung napansin niyo lang, marami nang nagko-comment, mga vloggers nagko-comment at nagpapaliwanag sa atin ng mga bagay-bagay tungkol sa politika sa social media. Bakit? Kasi yung mga tao naghahanap ng magpapaliwanag sa kanila tungkol sa politics. Kaso, yung mainstream media, the GMA, ABS-CBN, the TV5, 'di ba, yung mga malalaking channel network dito sa Pilipinas doesn't provide the contents na hinahanap natin, especially about politics. Kasi alam niyo yung mga masyadong na ngayon ng networks ayaw na nila nakikialam sa politika. Yan. Kailangan ba lang sila, yun yung neutrality nila. Kaso, ayaw ng tao ng neutrality. Ang kailangan nila, more information and more discussions. Ito na yung mga ikaw. Wala yan. Wala yung cellphone ko. Sira yung cellphone ni Papa. Ito na lang. Wala yung cellphone. Tapo na yung cellphone yun. Wala na. Okay. So, that's the Moria. Hello, nakikita ka nila. Hello. Sabi nila, ay, maganda sana, maano lang. Okay. Biro lang, hindi ganun yung baby ko. Mabait yung baby na yan. Mimetics. Naintindihan nyo yung uses and gratification? Thumbs up nga kung naintindihan ninyo. Ayan. Sorry Ano talaga si Moria kasi kaugali ko yan si Moria. Ganyan din ako nung bata. Nananapak din ako. So ba? Kakapatulan ko ka. Hindi. Alright. We have the 15th. Yeah, konti na lang. It's already around 7:43. Kaya yan, no? Hanggang 8:30 naman yung klase natin. Mimetics. Yan, Mimetics. By Richard Dawkins. Ayan. Yung iba tawag ito is memetics, yung iba naman memetics or mimetics. Mimetics, ganon, mimetics. Okay, so mimetics or memetics by Richard Dawkins state that cultural ideas, trends, and memes is spread like genes. No? Parang mabilis kumalat yung cultural ideas and trends. Especially kapag ito ay visual. Yan. People are highly visual, 'di ba? Wala ko nabanggit ko na ba sa inyo 'yon? We are highly visual kasi yung mata natin, 'di ba, nasa pinakamataas, 'di ba? Lahat ng ating senses, yung mata yung
pinaka nasa bungad, malayo pa lang kita mo na. Malayo pa lang, 'di ba? Inoobserbahan mo na. Hindi mo pa naaamoy, 'di ba? Pero nakita mo na. So, we are highly visual individual. We base our decisions on the visual cues that we see. Pwede makuha yun. Ito na lang, oh. Okay. So, ngayon, yung mga cultural ideas na ginawa into visual cues, mas mabilis kumalat. 'Di ba? Tayo mismo as individual, 'di ba? Ano tayo? Memer tayo, 'di ba? Gumagawa kayo ng meme. Tulak mo pinto. Tulak mo pinto. Close mo door. Thank you. Okay. So, 'di ba? Ganun tayo, 'di ba? Pagka parang pangganti rin natin yung yung meme, 'di ba? Pagka di mo masabihan ng masama, gagawa mo ng meme na malala. 'Di ba? Ganon, 'di ba? Yung kaibigan mo na para magantihan mo, gagawa mo ng meme yung kaibigan mo, 'di ba? Pakalat mo. POV, meron kang tropang ewan, 'di ba? So ngayon puro video ng tropa mo yung ganon, and mabilis yung kumalat at mabilis mag-spread. Yan, bakit? Kasi we love it. We love looking at memes. We love the the satire, the satire and the visual way ng pangmamak ng mga ibang tao. Mahilig talaga tayo mangmak ng ibang tao. Mas gusto lang natin yon in a visual way. Kaya yung memetics ni Richard Dawkins. Ano example niya? Yan, political meme, 'di ba? Pamilyar kayo sa political meme, yung mga politiko ginagawang meme, 'di ba? And somewhat yun yung nag-shape how Filipino engage with politics online. 'Di ba? Alam ng Pilipino wala silang kayang magawa, wala tayong magawa, 'di ba, sa mga politiko natin kasi makapangyarihan yung Senado, makapangyarihan yung Kongreso eh. Pero anong pwede nating magawa? Gawa ng kalokohan yung mga alabi. Yun, luwa, luwa, luwa. Yan. 'Di ba? Ala. 'Di ba? Ganun tayo, no? Aminin niyo na 'yan. Huwag niyo na itanggi pa. 'Di ba? So, wala tayong magawa. So, ang ginagawa natin, gumaganti na lang tayo. 'Di ba? Gumaganti na lang tayo in our own way, our mimetic way. 'Di ba? 'Yon. 'Di ba? Bubong-bubo ka na kay Kibuloy, 'di ba? O, hindi gagawa mo ng kung ano, sharean mo na yung mga picture ni Kibuloy, gagawa mo ng mga caption na kung ano-ano, kaya i-share mo pero nalagyan mo ng mga kung ano-anong masakit na salita, 'di ba? Bakit bakit daw yung mga evil people are against Kibuloy? Mukha tayo pa pala yung masama. Pagkatapos ng lahat, 'di ba? Sino ba rito nakulong? 'Di ba? Tas tayo pa yung masama. Tas kayo mabuti. Hindi, joke. 'Di ba? So, that's a political meme. Ayan. Of course, viral challenges, people will do the viral challenges. Nakikisali tayo sa trends. Diyos ko po! Diyos ko po! Ayan, yung mga B! Alak ka na, bibi. Ano ba yan? No, ha? Diba? So, sensya na kayo ha, maano yung kamay ng baby ko ha. Yan, mahal na mahal ko yung baby ko. Nakikita ka ng buong mundo, baby. Nakikita ka ng buong mundo. Oh my God, Diyos ko po. Yan. So, viral challenges yan. Gusto natin yung mga viral challenges. Nakikisali tayo sa mga trends. Diba? Nakikikollaborate tayo sa mga trends. Diba? So, ayun. And the Filipino humor and satire. Yun nga yung ating biro. Ang galing gumawa ng Pilipino ng biro. No, ilaw yan. Sige lang. Sige, natanggal ko yan. Okay, so, di ba, yung Filipino humor, merong kakaiba sa humor natin. Ang galing natin gumawa ng kalokohan, di ba? Pagka, gumawa ng katawa-tawa, di ba? Yung mga, halimbawa, yung mga meme ni Mami Onin, di ba? Oni pala, Oni, Mami Onin, si Sir Onin, Sir Nino. Chairperson nyo yun, Sir Onin. Yan, di si Mami Onin. Si Mami Oni lang. Yan. Okay, may lamok pa oh.
Lagot. Huwag niyo kayo sumbong. Tropa kami noon, papi kami noon. Anyway, so ayan. Wala tayong magawang, hindi natin kayang gumanti. So, gumaganti tayo in memetics. Di ba? Totoo yan. Totoo yan. Kahit pag nasa trabaho na kayo, pag nasa industriya na kayo, halimbawa yung supervisor mo, kaya yung head mo, di mo magawa ng, di mo magantihan ng physical, gagawa mo ng meme. Totoo yun, maniwala kayo, gagawa mo ng kabulastugan yan. Meron kang gagawin at gagawin dyan kasi gusto natin gumaganti, di tayo nagpapaapi. No? At ang lipunan ito, survival of the fittest to. No? Kaya di tayo, huwag kayo papaapi. Unahan nyo palagi. Kung kayo kakantiin, unahan nyo na agad. Ano nyo na agad? Saksakin nyo na agad. Ay, biro lang. Huwag kayong papatalo, huwag kayong papauna. Ganun yun. Kapag bumunot, barilin mo na agad. Ganun yun. Ganun talaga lipunan natin. Bubunot pa lang siya. Si Joel po always. Bubunot pa lang, naiputok mo na. Ganun yun. Sana all po naputok ka. Nauna. Yan. Deep play. Diyos ko, recorded ito. I-upload ko to sa YouTube. Marinig-rinig to ng mga ibang tao. Sabihin, ay, ganyan pala si Sir Enel. Sagwa ugali. Anyway, so, cultural activities. Ayan. Itong Deep Play by Clifford Geertz. Ayan. Clifford Geertz. Sinasabi niya na, whatever cultural activity we do, it's not for entertainment. Mukha lang siyang pang-entertainment. In a shallow perspective, yung whatever we do, no? Concert, festivals, sports, normal activity, no? Hindi yun for entertainment lang. It carry a deeper social meaning. Merong social meaning siya, no? Beyond entertainment. Laging merong motive, no? Lagi siya may motibo. Kaya mo ginawa yon, no? Or ginagawa yon, yung actions na yan. So, examples niya is the national obsession with basketball, representing both escapism and colonial influences. Sa dinami-dami ng sports sa Pilipinas, bakit yung mga Pilipino mahilig sa basketball? Ang totoo nun, it is only the media that portray the Filipino as mahilig sa basketball. No? In the recent studies, Filipinos love sports, pero hindi basketball lang. Pag tinignan nyo kasi ng maigi yung viewership, no, at patriotism, patronization. Mas marami nang nanonood ngayon ng volleyball. Pag napanood mo yung mga laban ng volleyball ng Super League, pag nanood mo yung Super League na volleyball, makita mo yung venue laging puno eh. Compared sa basketball, may mga pagkakataon yung basketball parang iilan lang talaga yung viewers. Bakit ganon? Kasi hindi po totoo na mahilig talaga tayo sa basketball, no? Ayan. Yung iba sa atin naiiba na yung hilig. Mahilig tayo sa sports pero not basketball. Yung media lang yung nagfi-frame, no, na mahilig tayo sa kakain na po siya. So, ayun, no? Ayan. So, representing both escapism and colonial. Ito yung cellphone ko. Ito po. Ayan. So, another example is the pageantry culture. Ba't natin ginagawa yung pageantry? Sabi nila it's a form of entertainment. Pero hindi totoo yun. Na yung pageantry like the Miss Universe, yan, Binibining Pilipinas, it's for parang festival, parang ganun, parang for entertainment. Hindi totoo 'yon, no? Laging merong motive o meron tayong additional social meaning kaya natin ginagawa yung mga na 'yan, yung mga gawain na 'yan. Like the reinforcement of beauty standards. Saan ba nabuo yung ating beauty standards, yung pananaw natin kung ano yung maganda at hindi maganda, yung magandang Pilipino at hindi, 'di ba? Sa beauty pageant. Yan yung yan yung kumbaga pangunahing tagapag-reinforce or latag ng beauty standards. Pag nanood ka ng Binibining Pilipinas, ito yung mga magagandang babae sa Pilipinas. Kailangan may kamukha doon yung
kakilala mo. Bakit? Kasi pagka wala, ang grabe naman, hit naman ito mapatay. Pagka yung kakilala mo, walang kamukha doon sa mga kasali sa beauty pageant sa Binibining Pilipinas, ibig sabihin yung tropa mo pangit. Diba? Ganun yun. Nabuo yung beauty standards natin kasi kakapanood natin ng beauty pageant. Ayan. Totoo yun. Maniwala kayo sa akin, totoo yun. Yun yung unang pinagnanasaan yung mga lalaki na yung mga lalaki ngayon, yung mga lalaking kaklase ninyo yung mga kaklase ninyong lalaki. Yun yung unang pinagnasaan, yung mga nasa beauty pageant. Oo. Wow. Yung pinapanood kaya nanood ng Binibining Pilipinas para dun sa bikini. Yan, sa bikini part. Yung naka-bikini lang. O yung mga naman, yung mga mama naman natin, mga mima, iba rin ang pangarap, 'di ba? Maging ganun din. Yung mga babae, 'di ba? Mga babae, syempre gusto rin nilang maging bahagi nun. Somewhat ganun. And of course, yung last is sabong. Masyado nang malalim kapag sinabi ko ng sinabi yun. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon totoo yun. Na may epekto sa atin yung pageantry. Yung Binibining Pilipinas. Hindi naman lahat sa atin may epekto yung Binibining Pilipinas. Ayun. So, yung sabong, ayan, as a cultural tradition with economic and political significance, akala niyo yung sabong sugal lang, entertainment lang yung sabong. Hindi. No? Meron siyang economic and political significance. Bakit? Kasi it requires power to raise the best cockfighters sa bansa natin. Kapag wala kang maayos na kapangyarihan, wala kang maayos na yaman, no? Pagkakulang yung resources mo, yung mga manok mo, sipunin, mahihina, unang salpukan pa lang patay na. Kasi mahina yung resistensya ng manok mo eh. 'Di ba? Pero anong sistema dito sa Pilipinas kapag yung mga manok mo lagi nananalo, ba? Iba, no? Malakas 'yan, ba? Mayaman 'yan. 'Di ba? Naintindihan niyo ako? Totoo 'yan. Nagtrabaho ako sa nagtrabaho ako diyan kaya alam ko 'yan. Meron siyang economic status symbol kapag nananalo yung manok mo palagi. Ganun 'yun. Ibig sabihin, meron kang kakayanan para bigyan ng sustansya yung mga manok mo kaya nananalo manok mo, 'di ba? Napag-aral mo yung manok mo. Napag-aral mo sa eskwelahan, napag-kinder mo. Kaya mabilis. Anyway, and of course political significance kapag yung mga manok mo lagi nananalo, ayan, may pera ka. Pwede mo magamit 'yun sa politika o kaya baliktad. Mauna mo na yung kapangyarihan mo sa politika, 'di ba? Tapos makakapag-raise ka ng mga gandang manok. Marami pa 'yan, malalim. Oo. Pagka politiko ka, gusto mo ipapatay yung isang tao, 'di ba? Ayun. Papatay mo sa manok. Okay, punta na tayo sa pang-17, no? 17 is the subaltern studies. Yung subaltern studies by Gayatri Spivak and Ranajit Guha, ayan, sinasabi niya that it examines how marginalized groups, nagkakaroon ng marginalized group, ayan, are represented or silenced in history and media. Wala talagang marginalized group. Wala talagang indigenous group. Alam nyo ano meron? Yung hindi ganon ka well represented na grupo. Kapag yung isang grupo or bahagi ng lipunan ay hindi ganon ka well represented sa media, they become marginalized. They become voiceless. Naintindihan nyo? Parang wala silang say. Kasi, syempre, wala silang representasyon doon sa television. Di ba? Punta tayo doon sa case ng LGBT halimbawa. 'Di ba? Pag napansin niyo sa television natin, ang daming mga bading, mga bakla, 'di ba? Yan, gay. So sa LGBT, may lesbian, may gay, 'di ba? May bisexual and so on, maraming spectrum 'yan. Ngayon, since sa television, marami yung mga gay and mga bakla sa television, mapapansin niyo kahit sa lipunan natin, the gays are very active, very vocal, 'di ba? Kasi they are well represented. Oh, naintindihan niyo? Punta tayo dun sa in comparative with the lesbian. 'Di ba yung mga lesbian hindi masyado makapag-out? 'Di ba? Ay lesbian ako, 'di ba? Di ako pwede makipaghalikan on the public.
Bakit? Kasi wala masyadong representation yung lesbian sa show business natin sa Pilipinas. Eh ba? Sino ba naman tomboy dito sa Pilipinas? Si Aiza Sigera, si Jake Cyrus, 'di ba? Na minsan napapagpalit ko pa, 'di ba? Akala ko magkamukha lang. Akala ko sila nga yun eh. Si Aiza pala yun. Akala ko si ano, Jake Cyrus, 'di ba? Saka yung nakamotor, 'di ba? Naka-Mio. 'Di ba? Akala mo silang tatlo, isa no, multiverse, 'di ba? Akala mo multiverse. Yung pala hindi, 'di ba? Yun yung representation ng lesbian. Hindi mo naman pwedeng sabihin lahat yun magkakamukha, 'di ba? Lahat ng lesbian magkakamukha, 'di ba? Hindi mo pwedeng gano'n. O ngayon yung lesbian nahihirapan mag-out, 'yan. Kaya yung lesbian are marginalized groups sa LGBT, sa LGBT. Ayan. So, yung media po ang gumagawa ng marginalized group. Totoo 'yan, no? Kapag hindi nila binigyan ng representation yung grupo na 'yon, magiging marginalized or voiceless yung little by little from being marginalized hanggang maging silenced or forgotten group na 'yon. Let's go to the examples. So, the lack of indigenous voices in mainstream media, ayan. Halimbawa yung Aita and Lumad, 'di ba? Wala naman kasing may nakita ka bang artista na Aita, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihin si Aita Tigera, 'di ba? Hindi naman pwedeng si Aita Tigera siya yung representation ng mga Aita, 'di ba? Iba si Aita Tigera, 'di ba? 'Di ba? Kaiba 'yon. So, dahil wala namang silang representation, anong nangyayari? Nagiging may ano sila, walang boses, marginalized. Halimbawa, yung Muslim Filipino narratives, 'yan. Wala na tayong palabas na tumatalakay or nagpapakita ng mga Muslim na side ng Pilipinas, 'di ba? In fact, 'pag tinanong ko nga sa inyo, anong itsura ng Muslim sa Pilipinas? Anong sasabihin ng iba? Ay yung ano po, yung naglalagay po ng tempered glass, 'di ba? Ganyan ganyan, yun yung ideya natin ay yun ba yung Muslim? 'Di ba? May ganun ng joke eh na, ay Muslim ka ba? Hindi so magaling ka maglagay ng tempered glass. Baka-racist, 'di ba? Hindi hindi po gano'n. Pero bakit merong gano'n tayong pag-iisip? Kasi po yun yung representation sa mga Muslim. Walang maayos na representation o yung iba naman ang tingin sa mga Muslim jihadist, 'di ba? Mga nagpapasabog. Ano ba yun? Kasi yun yung napapanood natin sa telebisyon, sa pelikula, 'no? Lagi na lang yung Muslim masama, 'di ba? Hindi mo puwedeng sabihin na gano'n. May mga kaibigan akong Muslim, maayos naman. 'No, maayos naman sila kausap, maayos sila kaibigan, 'di ba? So, problema sa Pilipinas is the narratives, 'no, the representations, laging yun yung problema. Yan yung subaltern studies ni Guyatrice Pibak saka ni Ranahit Guha, na yung representation really influence the cultural, ah, status, 'no, yung, social status at cultural impact. Yan. The way urban poor communities are often stereotyped. Totoo yan. No, yung itsura, yung larawan ng mga urban poor sa Pilipinas, 'di ba? Sa palabas sa Pilipinas, pag nanood ka ng pelikula at sumasalamin sa mga mahihirap, 'di ba? Anong larawan ang pinapakita nila? Kundi namamalimos, adik, 'di ba? Pagka mahirap ka sa Metro Manila, 'di ba? 'Pag meron kang ano, eh, kaklase na mukhang mahirap, eh, anong sasabihin mo? "Adik ka siguro 'no, o kaya snatcher ka siguro." 'Di ba? "Mukha kang snatcher Brad." 'Di ba? Kasi gano'n yung representation, eh, 'di ba? Kung hindi namamalimos, nagnanakaw. Gano'n yung ano ng urban poor sa mga palabas. So yung pelikula po, 'yan po yung pelikula at telebisyon, 'yan po yung naggagatong doon sa ano natin, sa mga larawan, representasyon sa lipunan natin. Okay? That's the subaltern studies. Naintindihan niyo? Thumbs up nga kayo kung naintindihan ninyo. Malinaw naman 'no? Pati nung likod ko, hindi ko makamot talaga. Okay. So 18, konti na lang guys, no? We're in the last 3 of the topic hanggang 20 lang 'to, no?
18 is the resistance theory. Ayan. Resistance theory ni Michel de Cartu, ayan, Michel de Cartu, ay sinasabi niya that people resist dominant culture through everyday acts of defiance and subversion. Kapag pakiramdam natin there is somebody in the group dominating others, we little by little resist to it. Kumakalaban tayo doon sa kailangan kasi tayo yung main character, no? May ganun tayo ugali na yung tao saan mang lipunan yan, may mga tao na may ganyan, may resistant theory. Na kapag pakiramdam nila may nagdo-dominate na, nagdo-dominate na doon sa kanilang sa kanilang culture, ayan, kakalabanin na nila 'yon. No, mag-aano sila ng act of defiance and subversion. Ooh, 'di ba? Halimbawa nagpa-ano tayo, nagpa conference tayo. Lahat ng EDUC, no, ng PLB. Lahat ng EDUC ng PLB second year magtipon-tipon. Ayan. Kayo, dalawang section lang kayo. Yung ibang section, 4, 5, 'di ba? Yung Pilipino, 4 eh. Yung English atang madami. English, yung yung BSED, yan. Tama ba? Parang konti lang ata BSED. Basta gano'n. Yung mga major English halimbawa, marami sila. Pag nag-ingay sila doon sa event, nag-ingay sila. 'Di ba nung sabihin niyo, "Lu, lu, 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 mong ewan, lu." 'Di ba? 'Di ba inaano niyo, 'di ba? Inaano ninyo, ano bang tawag doon? 'Di ba? Naiintindihan niyo? Kasi that's the resistant theory. Ayaw mo ng may bida-bida. Gano'n 'yun. 'Di ba? Ayaw mo ng may OA. Ayaw mo ng bida-bida. So, ang ginagawa mo, nire-resist mo. You act a certain act of defiance on subversion. 'Di ba? Di naman, we. 'Di ba? Ugali ninyo eh. Ganyan ugali ninyo. Aminin nyo na. No? Ayan. Halimbawa, isang example dito, no? Yung the fans reinterpreting the media. Halimbawa, yung mga LGBT, may say sila doon sa mga palabas ng heteronormative teleserye. Yung heteronormative teleserye, ito yung mga teleserye na ninonormalize nila yung relationship na yung babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae. Yung LGBTQ, syempre may say doon. 'Di ba? Pag nanood sila, mas bagay naman sa akin si Papa P, 'di ba? Si Paulo Abilino mas pogi, mas bagay sa akin. 'Di ba may ganoon kayo? 'Di ba may ganoon kayong laban? That's act of defiance and subversion. Better ako kaysa diyan kay Kim Chu. Mas maganda ako kaysa kay Kim Chu. May ganoon tayo, no? Totoo 'yun, no? We reinterpret. Hindi naman maganda yung kwento. Pangit-pangit ng kwento. Kasi hindi sobrang Latina. Hahanapin ko, hindi pa ako nakakaano yan sa sobrang Latina na yan. Hahanapin ko pa lang yan. Buti nabanggit nyo. Yung sobrang Latina. Hanapin ko talaga yan. Kagabi ko pa yan inaano. Sabi ko, sobrang Latina. Parang Anyway. So, yan. Mga ganong comment. No? Yung comment kapag ka may dominant, may bida-bida, getting the spotlight doon sa pagtitipon. Naintindihan nyo? Saya, no? Saya ng resistant theory, ng mga theories, di ba? Mas naiintindihan mo yung kalokohang ginagawa ng lipunan. And of course, the street art and protest culture. Yan. Kapag kaayaw natin yung mga ginagawa ng gobyerno, we protest on it. 'Di ba? Nagsasalita tayo, nagko-comment tayo doon. Lagi tayong may social commentary kapag pakiramdam natin yung ating kultura, yung culture natin dinodominate ng ibang culture, no? May ibang kwento na iba sa kwento natin na nilalabag. Ayan. And the use of humor and satire as political resistance. So, katulad nung memetics kanina, 'di ba? Wala tayong magawa, wala tayong masyadong kapangyarihan to to comment on political issues. So ang ginagawa natin, 'di ba? We create humor, memes, satirical statements, 'di ba?
as our way of political resistance, 'di ba? 'Yon. Inaalala ko yung post ni ano ni Kibuloy, yung parang kay Kibuloy, sabi ni Kibuloy, why do evil people are against ano Kibuloy? Hala, talaga ba? Kami pa masama ngayon? Kami pa evil people ngayon? Sino ba ang nangmolestya, 'di ba? Sino ba ang nang-rape, 'di ba? Tas kami pa masama? Sinong mabuti? 'Di ba ikaw? 'Di ba? Yung meme na naman, sarili laban sa sarili. Kasamaan ba laban sa kadiliman, eh, 'no? Anyway, 'di ba? So ngayon ang gagawin natin magpo-post tayo about that. Meron tayong comment dun about dun. Ako pa masama ngayon, ako pa evil people ngayon, 'Di ba, may gano'n tayo. So, that's resistant theory. Ayaw natin ng bida-bida. Pagka nagbibida-bida sa atin, kinakatay na natin, 'di ba? Hala, mukhang ewan, hala OA, hala OA, 'di ba? Gustong-gusto ko 'yan, eh, pagka ano, experiential, yung experiential ano, experiential, ano ba yun, mga experiences nag-aanuhan. Ayan, participatory culture, ito yung continuation ng Henry Jenkins na participatory and ano ba yun? Number 8 ata yun o number 9. Ayan, 8, the fan culture and participatory culture. Yung participatory culture is that yung dati, yung audiences are just passive audiences. Yun lang, tumatanggap lang sila, nanonood lang sila, no? Pinapakinggan lang nila yung mga content na ginawa ng mga content creator. Pero ngayon, because of the social media, it gives us tools for us to create our own content. So now, we are participating to the pop culture. Nakikibahagi na tayo sa popular na kultura. Sa social media, dati, nanonood lang tayo, tumatanggap lang tayo, nakikinig lang tayo. Ngayon, because of the tools given by these digital tools or digital softwares, ayan, kaya natin gumawa ng sarili nating content. At yung content na yon can influence other people, no, na katulad natin. Nagets nyo? Na dati, nood-nood lang tayo. Ngayon, we participate. Nakikigulo na tayo. 'Di ba? You create comment, you create reaction video. Oh my God, mali yan. 'Di ba? May mga ganun kang video, 'di ba? Tawa, mukhang ewan, may video ka doon, tatawa ka, ganun ka ng tubig, 'di ba? Try not to laugh, 'di ba? Nakikisali ka na, 'di ba? Ganun 'yun, no? So the media consumers are also creators shaping pop culture through engagement. We try to influence other users too by our own content, 'di ba? So Filipino fan fiction and Wattpad novels, i-example niyan do. So dati yung mga writer lang, mga employed na writer, sila lang yung pwedeng magbigay ng narrative sa media. Ngayon, kahit sino pwede nang gumawa ng blog or ng story sa Wattpad, and people are enjoying it, 'di ba? Ganun yung nangyayari. So influencing mainstream media, yan, diary ng pangit. Ano ko lang 'tong diary ng pangit, eh. Hindi ko na maalala kasi, pero totoo 'yan. Yung mga content creator ngayon, mga users na lang dati. Mga users na rin dati. Hindi na yung mga writer yung nagke-create lang ngayon, kundi lahat pwede na mag-create. Crowdsource movements, ayan, such as online petition to save local TV shows. Ayan, 'di ba? May mga tao na nagpepetisyon na wag natin wag natin tanggalin yung ABS-CBN, o 'di ba? So may crowdsource movement, o may poll dito, tapos sagutan ninyo para patunay na ayaw natin dun sa pagkawala ng isang local TV show or TV program, TV channel. 'Di ba? Meron tayong, alam mo, yung kay Rendon Labador, 'di ba? Yung kay Rendon Labador, total mukha namang basura yung mga pinagagawa niya, 'di ba? I-mass report natin. And people are joining that movement. YouTube and TikTok content creators, ayan, shaping national discourse. Dati, GMA lang, ABS-CBN, TV5, yan lang yung mga content creator. Ngayon, aminin na natin, no, mas marami pa ngang followers itong mga YouTube and TikTok content creators, eh.
compared sa mga artista ng GMA o ng ABS-CBN, 'di ba? Kasi mas gusto natin mas mas ano 'yun, mas acceptable sa atin, mas relatable yung mga content na ginawa nitong mga content creators na ito. Okay? So, that's participatory culture. Sa panahon ngayon, kahit tayo na mga audiences also participates. Also participates. Hindi participates sa ano ka, ulap ka ba? Ano, nagpa-participate ka, umuulan ka. Nagpa-participate na tayo, okay? Ayun. And lastly, yan, 20, yan, media ecology. Ito na tayo. No, ito ay yung last para sa video natin for today's video, no? Ayan. For today's video, yung last natin is the media ecology kay Marshall McLuhan and Neil Postman. Ito, sabi nila, the medium, no, technology, actually hindi lang naman technology yung medium. Yung way, any way of communication somewhat shapes how we communicate and think. Okay? And later on, influence our culture. Sa madaling salita po yan, kung ano yung ginamit mo, yung pamamaraan mo ng pakikipag-usap also influence the message. Sorry, excuse me. Paano yung sinasabi, no? Yung impact daw, yung medium na ginagamit natin shapes how we communicate and think. Halimbawa, yung salita ay yung salita ay I love you. Yan. Yun yung message. I love you. Yan. Yung salitang I love you, yung message, sabihin mo siya sa ibang paraan. Alam mo ba, I love you, tapos sinaksak kita ng kutsilyo. Tingin mo, pareho ba yon sa I love you na binigyan kita ng bulaklak? Di ba? Di ba magkaiba? Kasi yung medium, yung paraan ng pagsasabi mo, paraan mo ng pag-deliver ng message also influence the communication, no? And and your way of thinking. Halimbawa sa yung sa ano ba 'yun? Love language. Yan, sa love language. 'Di ba iba-iba tayo ng love language? 'Di ba? So ngayon, kaya tayo nagkakaiba ng love language kasi yung medium natin ng love iba-iba. Yun yung pagkakaiba doon eh. 'Di ba? Yung kaya nga love language eh kasi iba-iba tayo ng pamamaraan para natin pinapakita yung pagmamahal natin. Ano ang nagkaiba-iba doon? Hindi yung pagmamahal kasi yun nga yung message eh. Ang nagkaiba-iba doon yung medium. Yung iba serbisyo, 'di ba? Yung iba regalo, yung iba naman mga salita na mga masasakit na mga words, joke lang. 'Di ba? Mga salita, mga words of ano ba tawag doon? Words of wisdom. Yung iba pang bisyo, yung iba pang bisyo. Sabay kayo nag-a-addict, 'di ba? Rugby, love you, gano'n, 'di ba? So, yung medium ay nakakaapekto. Ngayon sa technology natin, yung technology na ginagamit natin somewhat influence our way of communication and our way of thinking. Hirap makipag-away pag chat, 'di ba? 'Di ba? Nasubukan niyo na makipag-away sa chat? 'Di ba? Yung grabe yung type mo, grabe yung salubong ng kilay mo, no, halos magpalit na yung kaliwa, napunta na sa kanan, yung kanan nasa kaliwa na, 'di ba? Pero dami mong chat, 'di ba? Haba no ng mo, conversation mo, 'di ba? Hindi masapok, sir. 'Di ba? So ngayon, yung yung paraan mo ng pagta-type, no, nakakaapekto doon sa pagko-construct mo ng message. 'Di ba? Anong gagawin mo? All caps ka mag-type para malaman niyang galit ka. 'Di ba? Eh, kung sa personal nakasigaw ka na nun, 'di ba? Pagka, 'di ba? 'Di ba? Naintindihan niyo ako, mahirap magmura, naka-online tayo. Masama magmumura, 'di ba? So, galit ka na, gusto mo pasigaw, teka na, 'di ba? Nakasigaw ka na doon, pero sa type mo all caps ka. Bakit ka gano'n? Kasi you are influenced by
No? Yung communication mo are influenced by the media that you are using. Diba? Huwag kayo makikipag-away sa chat, tawagan nyo. Alam mo, damuho ka. Kanina ka pa, dinigigil mo ko. Diba? Ganun ninyo, tawagan nyo para may emosyon. Oo, may tuldok para dama. Yung tuldok mo 6 para 666, di ba? Ganun yun. So, ganun yung ano natin, mahalaga kasi yun eh. Di ba? Yung paraan natin ng pakikipag-usap. Kaso, yung medium natin, we are bounded by medium na ginagamit natin. Minsan natin masabi yung ano natin, yung gusto natin sabihin because of the medium. Halimbawa, yung bulaklak, 'di ba? Yung bulaklak. 'Di ba may ano 'yun? Ako dati, hindi ako talaga nagbibigay ng bulaklak sa misis ko eh, no? Sa jowa ko na misis ko na ngayon. Hindi ako nagbibigay ng bulaklak sa kanya kasi feeling ko ano, wala namang sense kung bibigyan ko ng bulaklak. Bakit? Kasi yung bulaklak pang kambing lang yun eh. No, pang kabayo lang yun eh. Kabayo ka ba? 'Di ba? Sabi ko nga sa miss, kabayo ka ba? Kambing ka ba? 'Di ba? Ba't mo gusto ng bulaklak? Chocolate ka na lang, 'di ba? Chocolate ka para ano, para 'di ba? Sabay tayong tumanda. Tumanda nga ba? Ayan, 'di ba? So, yung medium, yung paraan natin ng pagme-message. Halimbawa, yung tatay mo, no? Sabi ng tatay mo, "Nak, mahal na mahal kita." Tapos pinukpok ka ng tubo, 'di ba? Pinalo ka ng tubo. Ikaw ba mararamdaman mo yung tay parang hindi na 'to pagmamahal, eh. Parang 'pag ano na 'to, eh, pananakit na yung tawag natin dito, 'di ba? So, totoo 'yun, 'no? Yung media na ginagamit natin, yung way natin ng pakikipag-usap ay nakakaapekto doon sa communication. Kaya siya media ecology. Yung media ecology, um, meron kang sender, meron kang message, meron kang medium, then meron kang recipient, tas may feedback. That's the media ecology. So, yung medium doon sa media ecology, may epekto siya doon sa kabuuang mensahe. Diba? Ayan. Parang sabihin nila, ay, pagmamahal ko sa ito anak, pagmamahal ko sa iyo to, 'di ba? Pero yung pagmamahal parang masakit. Namatay pa, ang daming lamok ngayon ah. Okay? Naintindihan niyo yung media ecology? Yan. So, punta tayo sa example. The dominance of Facebook as the primary news source. Ito, nakakatawa to. Shaping political opinions. Gusto mo pala ng reliable na information. Ba't nasa Facebook ka naghahanap? Ano bang nasa Facebook? Di ba puro socialization? 'Di ba puro pakikipag-usap, puro opinion lang 'yan kasi Facebook 'yan. Kung gusto mong maghanap ng balita, do'n ka sa media media ano, website, 'di ba? Sa gmanews.com ka dapat naghanap. Google man lang, eh, pambihira. Hanap ka ng hanap ng balita tungo sa Facebook. Sa Facebook pa, eh, lahat ng tao nagko-comment diyan. Naintindihan niyo ako? Hindi reliable 'yan kasi mga opinyon ng mga tao yung mas marami kang mababasa, mapapanood at makikita. Kung gusto mo ng reliable na information, do'n ka sa tamang pinagkukunan ng information, 'di ba? The shift from TV to digital content, influencing how Filipino consume entertainment. Dati, dati yung pag-iisip natin, 'no, pagka gusto kong mapanood yung It's Showtime, halimbawa It's Showtime, gusto mo mapanood yung It's Showtime, kailangan tanghali bakante ka. 'Di ba kailangan alam mo wala ka ng ginagawa. Kung ikaw yung nanay, maglilinis na ako 10 pa lang. 10 AM maglilinis na ako para pagdating ng 12 tapos na ako. Tama? Para makanood ako ng It's Showtime. Ngayon hindi. Okey lang 'yan. Tapusin ko lahat ng trabaho ko mamayang gabi bago matulog may recorded naman, 'no, na video ng It's Showtime saka ako manonood. Naintindihan niyo? Iba na yung pag-iisip natin because of the technology, 'di ba? 'Yan. Parang ngayon sa pagtuturo, 'di ba? Oh, yung iba nagre-record para hindi pa ulit-ulit, 'di ba? Efficient. Okay, the impact of short form content, ito 'no, may epekto 'to sa atin, totoo ito, 'no? Kung before the TikTok, yung consumption natin ng social media ng mga content nasa long format. Sanay tayo sa YouTube na 1 oras, 'di ba, 30 minutes yung pinakamaikli o kaya mga 10 minutes yung pinakamaikli na mga video ng YouTube.
Ngayon, dahil nauso yung TikTok at nauso yung mga reels and shorts, yung attention span natin umikli, 'di ba? Umikli. Kapag nanood tayo ngayon ng mga long format, parang nakaka-boring na, 'di ba? Napaka-boring na. Halimbawa, ito sabi ko yung video na 'to papanoorin ninyo, 'di ba? Bored na kayo, "Ano ba 'yan, ang tagal." Oh, iskipan mo na lang ng iskipan, 'di ba? Akala niyo ba di ko alam yung ginagawa ninyo? Alam ko yung ginagawa ninyo. Alam ko ginagawa mo, 'no? Hindi, joke. Anyway, so kasi nga nasanay na tayo ng short form na format, short form na content. So, naiintindihan ko 'yun na yung attention span natin hindi na kasing haba nun dati, 'di ba? Kasi puwede pala 'yun, eh. Puwede palang sa maikli lang, 'di ba? 'Pag nanood ka ng pelikula ngayon, putol-putol, 'di ba? Putol-putol. 'Di ba gano'n ka nanonood ng pelikula hanggang natapos mo na lang yung buong pelikula ng siguro mga 4 na episode, 6 na episode, 'di ba? Kasi nga ano, behavior na rin natin 'yun dati pa. Nung ano nga, may mga studies niyan 2017, yung, behavioral, ano ba 'yun, yung behavioral movie consumption. 'Yan, yung behavioral movie consumption, yung mga Pilipino daw 'pag nanood daw ng pelikula, may mga bahagi na ng mga millennials na hindi tinatapos yung pelikula kasi may trabaho. So, ang ginagawa nila, either may ginagawa silang iba, nasa gilid ng computer nila yung pelikula. So, habang nagta-type, nanonood ng pelikula. Isang behavior yon. O kaya, nonood muna ng pelikula kapag tanghali, 1 oras yon. Pagka pasok na ulit, after ng lunch break, tigil na yon, bukas ulit yung kasunod. No, minsan tini-take note pa yung ano ng time code, anong oras, saan na ako dun sa pinapanood ko. May ganung behavior na yung mga millennials, no, yung mga millennials 2000 ano yun, 2016 studies yun, eh. 'Di ba? Aminin niyo may ganun din sa inyo, no? Yung 'pag nanood hindi tuloy-tuloy, 'di ba? Kasi nga meron tayong mga commitment, meron tayong mga ginagawa na na hindi natin tinatapos. Yan, katulad ng video ko, 'di ba? Yan, sa lecture. Hindi naman niyo 'to tatapusin, eh, 'di ba? Ang gagawin niyo nga lang dito, kaka-copy niyo yung link tapos ipe-paste niyo doon sa isang AI na summarizer, 'di ba? Tapos gano'n na, yun na yun, 'di ba? I-ChatGPT niyo lang 'yan, understand this lecture of our idiot teacher, ayan, 'di ba? Hindi, joke lang. Gano'n ang sama ng loob. Anyway, so ayun, yung media ecology, no, that the medium, no, that we use for communication influences the message and the whole communication environment. Okay? So I hope you learned something tonight. And anyway, this video is recorded and will be consumed by other students. Okay? So kung meron kayong napansin na mga theories na sa tingin niyo may iba pang application, you are free to comment it down below sa video na ito, 'di ba? Para mapag-usapan natin o kaya ay masagot natin kung sa tingin natin ay nagfo-fall nga ba doon sa theory na 'yon. Okay? So with that, thank you so much for this class, no? For staying with me, no? I'll stop the recording.